Mayan ang gula. Kagay, minukit ako sa Kalawag Dos. Okay. Tapos, minukit ako sa Kalawag Dos. Nanilay kinamawata babay. Kaya kinalimay sinanin sa bagbag ni sa tabang. Tapos, guna ko men, iti pumasok to sa babay may viral. Okay. Bali, Tagalogan tarman. So, binalikan ko yung batang babae. Sabi ko, parang ito yung babae. Tinanong ko yung boss niya. Sabi ko, ma'am, pwede ka makausap? Pwede ba malaman yung pangalan ng trabahante mo? Tapos sabi niya, pwede sir. Pero yung batang babae, nagpanggap nung tinanong siya ng boss niya, nagpanggap siya ng pangalan niya, ay ibang pangalan. So nung pinakita ko yung picture na nag-viral siya, sabi niya sa akin, sir, hindi yan, kamukha ko yan. Pero sa bandang uli, inamin niya rin na, oo, ako yan. Kaya pumunta ako sa police station para kasi nawa ko sa mama niya. Yun, kinausap ko rin yung boss niya dati, yung si Penpen, Mama Sapano. So yun, sabi niya, nagkipagtulungan siya sa akin na saan ko makikita si Pyroach. Kasi ang desisyon ng barangay captain, dapat kunin daw ng tropa si Pyroach sa Kalawag Dos. So, parang nagkainitan pa kami ng barangay captain kasi ako pa yung napagkamalan. Sabi ko, hindi. Concerned citizen lang ako. Pero sa kabilang pag-uusap namin ni Kapitan, Nalinawan niya. nalinawan. Naging rin siya ng patawad sa akin. Kasi ako pa... Ay, sabihin sir, sa Kalawag 2. Kalawag to sa may likod lang ng land bank. Land Bank. Nung natagpuan siya, mayan, ito, ang kapaling mo da. Sabi ng kasama niya dito na nagatrabaho sa may Kalawag Dos, nag-boarding house daw siya sa may Calanza Street or boarding house. Sakop pa rin ang Kalawag 2. Yes. Okay. So, ang sabi naman ng kasama niya na babae, minsan daw, ilatid siya ng lalaki, pauwi na naman yung lalaki, tapos ang lumabas na doon is nagabuntis yung babae. Itong si Pyroach? Yes, yun ang sabi ng kasama niya. Hindi niya kasama, yung babae na nagsabi na buntis si Pyroach, yung kasama niya. Kasi, nagli-live-in na daw siya dito sa may Calanza boarding house. So yun nakita ko, sabi ko, parang nag-post naman si mama niya, nagpa-interview sa'yo, di ba? DXMY. Tapos kasi nakita ko, nagla-live si mama niya kahapon. So, habang ini-interview sa kanina, sir, Okay. Sir Joel, na ini-interview siya na sinasaktan daw siya ng mama niya. So, kaya daw siya gumaganti lang kasi sinasaktan siya ng mama niya. So, yun ang nangyayari daw. Kasi tinignan ko yung buong katawan niya, yung hindi naman yung sa part ng private. Puro laslas eh. Tama. May video ko niyan isinend sa akin. Puro laslas yung kamay niya, pati paa niya. Pero sa kagandahan naman, yung trato ng mga Christian, ng kapatid nating Christian dyan, okay naman. Pero yun lang, ang iba lang iniserve niya yung mga hindi halal kasi nagatrabaho sa Christian. So, ibig sabihin nito, sir, nagatrabaho siya doon sa barangay Kalawag. Kalawag Dos. Siongpo Street. Ano yung trabaho niya doon, sir? Parang waitress lang, pero hindi siya halal na pagkain na. Hindi halal na kainan, parang ganon. Oo. Tapos naka-board siya nearby the place kung siya nagatrabaho. Kalawag Dos pa rin. Calanza Street. Okay, so yung lalaki, nakita ba ng lalaki? Natagpuan? Yung lalaki, hindi natagpuan ko, umuwi daw. Taga Cotabato daw, yung rason, taga Cotabato. Hindi kasi masabi niya ng diretso, taga Cotabato daw. Oo, yun, sinatapar daw ng mama niya, pinapagalitan ng mama niya, kinukulatan ng mama niya. So yun daw. So yun, by the way, sir, at least nalinawan na yung buong. Kaya nga. Kasi tayo rin pag-insan tabunban sa muro, mana po muna ganin ba, di ba? Na pag-itong ka na pag-mingal sa karinderya, yan yung dagangan ng mga non-halal na first kasi kina-interview ko sa akin ko panggalwag ako dati sa radio bilang reporter mo. Balitin ko talukan ko ngingalan ka sa Keneo di ka na bali hindi kinilain sa picture rin nagana bali kinausap ko boss madam ting ko pwede makausap yung trabante mo anong pangalan na pinakilala si Melissa ang pinakilala na doon. Si Melissa, pero that time, magkamukha talaga. Sa bandang uli, namin niya rin na siya pala. Paano napaamin, sir? Pinilit namin ng boss niya, sabi niya, aminin mo na kasi tulong namin to sa'yo na hindi ka namin papagalitan para malaman lang na
hindi kami masasabi, sabi ng boss niya. Yun, inamin niya sa bandang uli. That's right, ganun na lang. Kinaujunan niya, kinagumeton ka ba? Kagina pa po. Nakita ko kagay, nasagaran ko kagay sa mga alas 4 p.m. in the afternoon. Tapos, pag kinaumagan, mga 9 o'clock in the morning, Okay. pumunta ako sa kwan, nagpapanggap ako doon sa boss niya na, "Ma'am, magkano yung mango? Magkano ito?" Sabi ko. Tapos sabi niya, yung mangga, sir, tag 120. So, ma'am, saglit lang mama, yung mangga i-stamina natin. Tinatanong ko lang kung sino yung pangalan ng trabahante. Muslim ba yan? Tapos sabi ng boss niya, Muslim yan. Ma'am, kilala mo tong sa picture, ma'am? Sabi niya, pinakita ko yung nasa picture. Nung pinakita ko, sabi ng boss niya, siya nga, talaga siya. So ma'am, kausapin kita na masinsina na, yan ma'am, pinag-aanap yan. Kasi ang lumabas, dinukot ng 4 na kalalakihan. Nung time na yon, sabi niya, para siya talaga, Hindi, kinausap niya, magsabi ka ng totoo. Ikaw ba talaga to o hindi? Lumapit siya, nagkunwari na siya si Melissa. Siya pala si Pyroge. So yun, nung time na yun, umamin talaga na may 5 siyang anak na inaiwan. Kasi makagina ba to? Ang kaginatuwa. Bali, pinagkausap ako ni Kim Barangay Captain na Malinis. Si Barangay Captain, hindi kami nagkaintindihan. Okay. So, ang palabas ni Barangay Captain, ako daw yung nagiging kidnapper. sabi ko, Kap, uminahon ka. Pwede kitang kasuhan sa sinasabi mo. Yes. Kasi, kuha niya paninirang puri. Bandang uli, nangingili ng patawad. Para magkwento ko lahat kung anong umpisa, paano nakita yung batang babae, paano lahat.